Magandang araw mga kaibigan. Ayun po, napakinggan natin ang tatlong journalist o anchorman ng DWIZ. Binabatikos nilang Quadcom. Walang magandang na idudulot ng Quadcom na yan. Sayang-sayang lang ang oras at sayang-sayang lang ang pundo ng gobyerno. Dahil wala na puros speculations. Kung saan-saan napupunta yung topic. Tapos, yun na nga, dito sa Quadcom hearing na ito, lalong na ipapakita na si Pangulong Duterte is talagang yung commitment niya na labanan ng illegal na droga, lalong tumitingkad. So, lalong itong Quadcom na ito is mas lalong dumarami ang tao na napapahanga kay PRR. Lalo na yung November 30 na yun, ilang oras yun? 12 hours o 14 hours kaya. Ang tibay ng Pangulo, dating Pangulo, ayaw umalis. So, kaninang umaga lang, may mga nakausap akong mga taga-bundok, bumaba sa syudad. Ako, bilib na bilib sila kay PRRD. Mas maganda ngayon kumpara mas maganda noon. As far as peace and order, bumabalik na ang droga sa amin, sir. Sabi ng mga bisita ko kanina na nakipagkapi sila dito sa bahay. Bumabalik na. Mas gusto namin panahon ni Digong, gusto namin Duterte pa rin ang presidente. Ano po? Anyway, salamat itong mga hindi ko masyadong kilala. First time kong napakinggan sila, DWIC. I-share ko sa inyo, sinasabi nila, imposible daw. Hindi mangyayari yung pupunta dito ang ICC na mag-investigate dahil kontra ito sa policy ng Malacanang na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. So, pinupuri nila si Pangulong Marcos Jr. yung kanyang firm stand. Walang jurisdiction ng ICC. Salamat tayo sa Pangulong Marcos Jr. na hindi nagbabago ang kanyang prinsipyo tungkol sa ICC. Okay, pakinggan natin ang buong komentary ng DWIC tungkol sa nangyaring Quadcom hearing. Pero kahapon mabibigat. Ayan ating mga tagapag-subaybay gustong malaman. Sinabi ni dating muntik Well, bago doon pare, ang pinaka-takeaway ko diyan, sinabi ni Pangulong former President Rodrigo Roa Duterte na yung ICC, International Criminal Court, anytime start investigations na about this yung EJK ganyan at siya'y handa. Ano man ang darating, di ba? Ano masasabi mo doon, Kong? Okay. Yung pinaka-take away. Yung mga amba na gano'n, ewan ko, minsan, ayoko dyan, parang direct ni Eric Mate yun, ayoko ng mga gano'n. Sabi ni... Talaga ba nagalit siya kay Trillanes? Hindi, kasi nagkakapikunan silang dalawa eh. Oo. Matagal na yung pikunan na yun. Well, ito yung akin. Okay, ano yun? We all know from the start na yung mga hearing na yan, wala pong ibig sabihin yan. Wala. It's not a court, number one. So, kung may makaka-establish ba kayo dyan ng guilt or what, kumbaga, parang ito ay fact-finding. Yes, it is really a fact-finding. Parang ganyan lang po yan. So, wala silang mapaprosecute. Walang prosecute, walang resolution recording yan. dyan. So, in the end, ang talagang kuwan yan, sayang din yung inyong 15 seconds of fame. Oo. 10 minutes naman. Yung 10 minutes ba? may extension pa eh. Hindi, ang ano naman talaga niya, from the very start. Maski sa part ni Duterte, ginagamit niya ba ito, di ba? Alam mo, magaling yan sa ganyan eh. Para magano, ginagamit na po niya yan. Iba-ibang ano yan, chat. Ganon din yung quad. So, therefore, gamitan sila. Meron ba resolution na mangyayari dyan? Wala. Ako gusto ko sana makakita ng isa man lang batas. They will come out with number one, they will come out with findings. Of course. Report. Report. Okay. They'll come out with a report. Isda, Number two, ang pwede nilang ano yun dyan is, are they going to
are they going to come out with any tungkol sa PIDEA, the role of the PIDEA, the role of the various units of the PNP and NBI pagdating sa drugs we're talking about. Kasi ito, kaya quad yan, dahil iba-iba na eh. May EJK, may drugs, meron din yung tungkol sa Pogo. Kaya si Michael lang na at saka human rights. Yan ang mga nila eh. Kaya nandoon sila apat eh. So, Yung sa ICC na sinabi ni Duterte, it's all speculative. Pati yung ngayon, yung mga reporter, tinatanong yung Malacanang, we will surrender Duterte if maraming ganun. Kasi nag-issue ng statement si Secretary Bersamin eh. Ano sabi niya? Hindi, yun na nga na pagka ano daw. Pag nag-request daw, They will permit Interpol to Hindi, dalawa yan. paano Ang dalawa? sinabi kasi ni Presidente Duterte, sabi niya, ang sinabi niya, I'm willing, ganito, ganyan. Sabi ng sabi niya, ICC, come here and investigate. Will that happen? Hindi, ganito nga. May posibilidad ba na mangyari yun? Ito, Hindi nga papapayag ang Malacanang eh. Hindi, ito ngayon ang sinabi, response ng Malacanang ito ngayon. Bersamin. If the President wishes, wala kayong magagawa. If. Siya, wish niya yun eh. However, yung tungkol dun sa if the Interpol, magkaiba na yan. ICC, wala tayo dyan. Hindi tayo kasama, etc., etc. But if the Interpol issues a red notice, we will be obliged. Okay, yun ang sinabi. If the Interpol Is that in the realm of Hindi, possibility? but will Interpol issue a red notice? Is that in the realm of possibility? Sinas- Napaka-speculative eh. Hindi kasi, it was in response kasi to the question. to President Duterte's statement. Kaya sinabi niya, ganyan yan. Okay. Which is really an answer. Ganyan lang talaga yan. Ang hindi ko gusto rito, pumupunta na po doon sa punto na lahat, kung ganito, kung ganyan, kung ganon. Puro ganon. Puro speculation. Pwede na natin sabihin speculation. Hypothetical and situation. everything. And is that doing us any good? Can we find out the truth tungkol dyan sa drug war? Kung mga ganyan, pumupunta tayo doon sa ICC, pumupunta tayo doon. Ang gusto po natin mangyari rito, ano ba talaga? Ano ba talaga ang score? Hindi, Yung drug war, yan dapat ang point. ang lumalabas, si Presidente Duterte was really intent on fighting itong illegal drugs. Okay. Number one yun. Inaamin naman niya. Inaamin naman niya. Mulat-mula. Hindi, that is his policy. So, it's on me. Oo, sabi niya. Number two, it is really a policy of his administration at the time. Okay. Opakan ng drugs. Opakan ng mga drugs. Number two, meron bang mga namatay? Meron. Ngayon, yung mga yan, individually, yung mga kung nag-implement ng policy na yon at nagkaroon ng violations, they will be, Kailangan kasuhan dyan. subjected to charges. Number three, mayroon bang reward system? Yan, hindi nagkaroon ng yan. Resolution. But there are statements, sworn affidavits, etc., etc. So yun ang mga Kaya laman. sila Garma at May mga laman. So may mga laman na yung report na yan. Meron bang violation of human rights? Meron din silang mga sinabi na ganon. So that will also form part of the report. Ngayon, meron bang mapaparusahan as a result of these things? That particular thing, yung mapaparusahan, sa court yun. At yun yung sinasabi ni Conrad na lahat yun if lahat di ba? Hindi. Speculative. No, that is the nature of an inquiry. It is not a prosecution. It is an inquiry. Eto, ang sabi po ni Duterte, marunong din kasing mga chow to eh. Oo, kasama yun. Very sarcastic yung mga salita. May kasama si style niya yun. Sabi niya, ICC should come immediately and investigate me tomorrow. Kasi matanda na ako, baka ako mamatay. So abutan hindi ako. na nila ako maimbestigahan. Abutan ako, sabi niya. So, mangyayari ba yan? Will the ICC come here and investigate? No. No. It will not happen.